Okay, good morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry, and good morning to all our Facebook Live viewers and to all our YouTube viewers. Good morning to all of you. We will now start our Sunday morning service. Our topic for this morning, maturity in Christ, from grace to growth. Today is January 18, and we are now celebrating our third year anniversary as Faithful Word Ministry Church. We are now in continuation of our Ephesians series that we started last October 2025 with a theme, Ephesians series, Our Identity in Christ. On the month of October 2025, on October 5, we discussed the topic, Our Inheritance, Spiritual Blessings. On October 12, Eyes of Our Hearts Enlightened. And on October 19, Saved by Grace from Death to Destiny. On November 2025, on November 2, From Strangers to Fellow Citizen. On November 16, Mystery Unveiled, Grace for All Nation. And on November 23, The Incomprehensible Love of Christ. And now, the month of January, we will now start our fourth chapter of the book of Ephesians. On January 11, we held the topic, One Lord, One Faith, One Family, and now from grace to growth, maturity in Christ. All of these topics are available in our YouTube channel, so you can review and watch again these messages. Again, our Sunday service format composed of 4 stages: sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. Now, let's go first to our sound indoctrination. Our sound indoctrination come from the letter of Apostle Paul to Titus, kung saan dito natin hinango yung pangalan ng ating church, yung pangalan ng ating ministry, yung Faithful Word Ministry. At sinabi ng Apostol Pablo kay Tito sa chapter 1 verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So sound doctrine, kung tatagalogin natin, ang ibig sabihin po niyan ay yung tinatawag na magaling na aral o yung tinatawag na mahusay na aral. Of course, Brother Mel, ano nga ba yung magaling na aral o yung mahusay na aral? Ito po yung makapagbibigay sa atin ng malinaw at makatotohanang impormasyon mula sa banal na kasulatan, kung saan itong mga impormasyon na to o kaalaman ay manggagaling lamang sa Apostol Pablo. In other words, yung mga ibang nasa banal na kasulatan, yes, totoo siya, subalit hindi ito aplikable sa ating buhay spiritual. Genesis to Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, at yung tinatawag na Hebrews to Revelation ay hindi po aplikable sa atin. Kung kaya't kapag yan po ay ating inaral, yan po ay hindi magaling na aral, sapagkat malilito po tayo sa mga bagay na iyon. Subalit, kung ang mga panulat ng Apostol Pablo ang ating pag-aaralan, hindi po tayo maguguluhan, malinaw po ang mensahe ng mga isinulat ng Apostol Pablo, kung kaya't matatawag itong magaling na aral. In other words, iba po ang katuruan ng Apostol Pablo, iba po ang katuruan ng 12 apostol. Now, bakit po nagkakaroon ng problema itong mga denominasyon? Sapagkat sila ay nagkukulang sa pag-iisip ng malalim. Marami pong mga denominasyon ngayon ang hindi nakakapag-isip ng malalim kapag sila ay nagtuturo ng banal na kasulatan. Now, ano po yung mga kadahilanan kung bakit sila ay kulang sa tinatawag na critical thinking o yung hindi malalimang pagtuturo ng banal na kasulatan? Number 1, they don't analyze facts logically.
Check mic, yun. Ano po ang ibig sabihin ng they don't analyze facts logically? Ito po ay mas pinahalagahan nila yung mga, kung ano yung sasabihin sa kanila ng kanilang mga tagapakinig. Matutuwa kaya yung mga members natin dito? Masisihan kaya sila dito? Madidelight kaya sila dito? Yun po yung inuuna nila kung kaya't hindi nila na-analyze o nabibigyang pansin yung mga sinasabi ng banal na kasulatan. At ito po yung sinasabi nating lack of critical thinking. Number 2, they mistakenly interpret the Bible. Hindi nila alam kung ano ang tamang pag-iinterpreta ng banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat hindi nila alam kung paano paghihiwalayin yung tinatawag na kautusan at yung biyaya. Yung law at yung grace. Hindi nila nalalaman kung paano paghihiwalayin yung tinatawag na prophecy at mystery. Hindi nila nalalaman kung paano paghiwalayin yung katuruan ng 12 apostol sa Apostol Pablo. Ang nangyayari ay pinaghahalo-halo nila yung mga katuruan na para sa Israel at para sa Hentil, and therefore, nagkakaroon ng mistaken interpretation of the Bible. Number 3, they can't adapt for sound judgment. Hindi nalalaman ng mga tagapagturo ng denominasyon kung papaano yung tumpak na pagtuturo. Kapag medyo alanganin sila, ano nga ba to? Paano nga ba to ini-interpret? Doon sila nagkakamali. Sapagkat sila ay nasa sistema na pinipreserba nila yung mga lumang sistema na natutunan nila ng mga bata pa sila. Yung mga tinuro sa kanila ng mga naunang mga denominasyon. At sila ay namumuhay at nakabase doon sa lumang sistema. Kung kaya't kapag may mga makabagong aral na nakikita sila, hindi nila alam ngayon kung paano ituro sapagkat sila ay namuhay lang doon sa lumang sistema. Unang-una na rito at sa lahat, una sa lahat, ay yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. Sila ay namumuhay sa sistema noon, mga natutunan nila, mga inaral, mga tinuro. At ngayon nandito na yung rightly dividing the word of truth, hindi nila alam kung paano aaralin to at ituturo. And therefore, hindi sila maka-adapt. Ano ba yung tamang judgment kapag ituturo na yung banal na kasulatan? Isa sa lacking of critical thinking ng mga denominasyon. And number 4, they have limited learning and curiosity. So yung number 1, hindi sila marunong mag-analyze. Number 2, lagi silang mali sa pag-interpret ng Biblia. Number 3, hindi nila ma-adapt. Ano ba ibig sabihin ng ma-adapt sa Tagalog? Ma-adapt. Oo, no? Hindi sila maka-adjust. Hindi makasunod, yun, exactly. Hindi sila makasunod doon sa tamang turo. At ang nangyayari, ito na po yung number 4. They have limited learning and curiosity. No? Dati po ako ay nasa denominasyon din naman. No? Actually, niwala akong idea dito sa rightly dividing the word of truth. So, balit nung nalaman ko na siya, okay, sige. It's time to adapt. It's time to makasunod na ako dito sa katuruan na to. Sapagkat ito ang nagbibigay sa akin ng kaliwanagan upang maunawaan ko lalo ang banal na kasulatan. At ang pinakasusi dito ay yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. Na sinasabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po yung pinakasusi upang maunawaan ng isang tao ang banal na kasulatan. Hindi maunawaan kailanman ng isang tao ang Biblia kapag hindi siya nag-rightly divide the word of truth. Kahit na magtapos pa siya sa Bible College, mag-masters, mag-PhD, doctorate, kapag hindi siya nag-rightly dividing the word of truth, walang mangyayari sa pag-aaral niya
sa banal na kasulatan. Masasayang lang lahat ang mga bagay na yan. At salamat sa Diyos sapagkat tayo dito sa Faithful Word Ministry ay na-adapt natin yung rightly dividing the word of truth, and then tuloy-tuloy na yung pag-aaral natin. Tuloy-tuloy na naunawaan natin ang malinaw yung sinasabi o yung mensahe ng banal na kasulatan. Okay, now, the Faithful Word Ministries fundamental principle. Ano po ba yung mga fundamental na prinsipyo ng Faithful Word Ministry? Of course, lagi naman nating tinatalakay ito sa ating Sunday service. Ito po yung letter A, Apostle Paul's only. Of course, kapag Apostle Paul's only ay yung gospel lamang ng Apostol Pablo, yung ating sinasandigan. At wala nang iba. God bless. Hi, Ate Pe. Letter B, biblical truth. Of course, makikita lang po siya sa Romans 2, Philemon. At ito po ang ating aral bilang mga hintil, yung panulat ng Pablo na matatagpuan lamang sa Romans 2, Philemon. Alam niyo po, kapag kayo po ay nag-aral ng Matthew, Mark, Luke, and John, ay malilito po kayo. Imbis na tumatagpo kayo sa inyong buhay spiritual, parang magiging mabuhay po kayo sapagkat matututunan nyo po doon yung mga bagay na hindi nyo dapat matutunan. Baka po mai-apply nyo yung mga bagay na hindi naman applicable sa inyo. Kagaya ng iwan mo magulang mo. Benta mo yung mga ari-arian mo, ipamigay mo sa mahirap. Mas lalo ka pong malilito kapag yun itinuro sa'yo. Dukutin mo mata mo kapag nagkakasala. Putulin mo kamay mo kapag nagkakasala. Biro mo, ganun po yung itinuturo ng Matthew, Mark, Luke, and John. At kung i-apply mo yon, mahihirapan ka po. Kung kaya, ang Romans 2, Philemon po, ito po ang mga panulat ng Apostol Pablo na angkop at applicable sa atin. And letter C, Christ as head of the body. Ang Panginoon sa Kristo po, ang ating ulo, tayo po ang kanyang katawan. Hindi po tayo lost sheep, hindi po tayong nawawalang tupa na ang Panginoon sa Kristo yung pastol na hinahanap-hanap tayo. Hindi po ganon. Tayo po ay katawan, siya po ang ating ulo. At last but not the least, tayo po ay nasa ilalim ng dispensation of grace. Ang dispensation of grace po ay isang programa ng Diyos na ipinamahala niya sa Apostol Pablo. Kung kaya't ang tinuturo ng Apostol Pablo ay yung nakabracket sa tinatawag na dispensation of grace. Ang isa po ay tinatawag na dispensation of law. Kapag wala ka na po sa Apostol Pablo, kapag wala ka na po sa Romans 2, Philemon, wala na pong dispensation of grace. Ang iiral na po dyan ay yung kingdom o yung tinatawag na dispensation of law. Kung kaya't napakahalaga po na tayo ay nakabracket, nakabrace dito sa apat na to, A, B, C, D. Apostle Paul's only, biblical truth, Romans 2, Philemon, Christ as head of the body, and dispensation of grace. And that would be our sound indoctrination for this morning. Before we go to our admonition, let's all stand in the presence of the Lord as we gather for this Sunday service. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na magkakasama muli kami ng aking mga kapatid na magkakasiyahan, magbabanding, magkakainan, magsiselebrate ng aming 3 anibersaryo. At higit sa lahat po, Panginoon, ay ang patuloy namin sa pagtalakay sa iyong mga salita. Na tunay nga naman na nakapagbibigay sa amin ng kalaliman, katatagan at kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapiling namin dito, maging ang nakakapiling namin sa Facebook Live at sa YouTube. Sa mga hindi po namin nakasama sa umagang ito, lagi niyo po silang sasamahan, saan man sila naroon, at iingatan anuman ang kanilang ginagawa. Dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa aming munting gawain mula simula hanggang sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. At ang panalangin ito ay inialay lamang namin sa aming Diyos, sa aming tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Amen at amen. Tawagan po natin ang ating mga tagapagpawit, Ate Divina, Kuya Ron, Ate Krish, at Kuya Nix. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never failed me. Oh my days, I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing the goodness of God in my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fight in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Isang choir goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of your goodness of God. Oh, I'm gonna sing of your goodness of God. Oh, I'm gonna sing of your goodness of God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let us remain standing together in the presence of our Lord as we read His Word. Our scripture reading will be found in the book of Ephesians chapter 4 verses 7 to 16. Verse 7, But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8, Wherefore He saith, When He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. Verse 9, Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth?
Verse 10, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the slay of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Let us now read our scripture reading in our own native language. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Sa verse 8 po, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Sa verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sa verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Sa verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. At sa last verse po, verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang mga salita, maaari na tayong umupo sa presensya ng Diyos. Maraming salamat, Kuya LR, sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Now, let's go to our edification, our topic, from grace to growth, maturity in Christ. Always remember that Ephesians chapter 4 is about walking in unity and walking in maturity. Apostle Paul is expecting us that we will be a mature Christian. How we walk as individual, let's all keep in mind, how we walk as member of the body. So dalawa po yung ating ginagampanang position dito. Kung paano tayo lumalakad as individual at kung paano naman tayo lumalakad bilang member ng body. Nagbigay po ako ng analohiya last week patungkol sa larong basketball. Mayroong 3-pointer, mayroong point guard,
Sige, magpapangalan na po ako para hindi tayo nalilito, no? Halimbawa po si Kuya Jerry ay point guard. Ako po ay shooting guard. Si Kuya Rodel ay small forward niya. Ganyan po yung position niyan. At si Kuya Roel naman ay power forward. Si Kuya Ronnie ay sentro. Ang 3-pointer natin si Kuya Roel, hindi naman pwedeng ipapasa kay Kuya Roel yung bola, magdidribble si Kuya Roel, bigla niya ititira ng 3 points. Hindi po gano'n, no? May play po, may play. Si Kuya Jerry ang magsa-set up ng play, utusan niya si Kuya Rodel, screenan mo yung bumabanda kay Brother Roel. Nung in-screenan ni Brother Roel, nalibre si Kuya Roel, at ipinasa kay Kuya Roel yung bola, 3 points, pasok. May group effort po. Nandun po yung individual talent naming 5, pero nandun po yung skills namin as teamwork. Sa basketball po kasi, talent and skills. Individual, halimbawa si Jaworski, magaling siya mag-dribble, Pero magaling din siya mag-assist para sa mga kampi niya. Kaya ito po yung analohiya natin. Meron po tayong mga dapat nagampanin sa sarili natin at ang nakatuon po tayo sa goal na palakasin natin yung ating church, yung Faithful Word Ministry or yung member of the body of Christ. Ganun po yung dapat na lagi nating nasa isip. At yun po yung tinatawag na maturity. Kasi sa ibang churches, puro individual lang eh. Wala silang iniisip na goal. Puro individual lang sila na gumagalaw, hihingi lang ng budget, tapos bahala na sila, gagalaw sila. Tayo po hindi. Tayo po ay body of Christ. Yung individual po na galaw natin ay nakakatulong doon sa pagpapalakas ng iglesia. So, how we walk as individual and how we walk as member of the body. Ephesians chapter 4 verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. The grace here, yung sinasabi ditong grace, hindi po ito yung biyaya ng kaligtasan sapagkat nakamit na po natin yung biyaya ng kaligtasan. The grace here is not the grace that we already received, but an individual gift given to us by Jesus Christ. Ito po ay individual na kaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin. Hindi po ito yung natanggap na natin na biyaya ng kaligtasan, magkaiba po siya. Ito po ay yung kaloob na sa atin ng Panginoong Hesukristo na mga personal nating uugaliin, lalakaran, at gagawin. Mamaya po malalaman naman po natin yung mga bagay na ito. But again, hindi po ito yung grace ng kaligtasan sapagkat nakamit na po natin yung grace ng kaligtasan nung tayo po'y sumampalataya sa kamatay, pagkakalibing at resurrection ng Panginoong Hesukristo. Now, let's have an example. Halimbawa po ngayon, actual, napakasikip na po natin dito, kumuha po tayo ng studio type 1 year ago. Dumating yung panahon, hindi na tayo kasya. Ngayon, kumuha tayo ng 2 bedroom. Hindi na rin ulit tayo kasya dito, no? Actually, ito po, bedroom po ito eh. Taka ito bedroom, 2 bedroom. Binaklas lang po para magkasya tayo, Now, ngayon, kung tayo po ay kukuha ng, let's say, 80 square meters, 100 square meters, at ibinigay po sa akin, ayan, Faithful Word Ministry, ayan yung pwesto nyo, sige. Kapag inayos po natin to, tsak po, hindi po pare-pareho yung gagawin natin. May magdadala ng pagkain, may magdadala ng pintura, magpipintura, may magdadala ng mga upuan, tapos, may magluluto. Naku, gutom na yata yung mga may magdadala ng walis, may magdadala ng dustpan, may mag-aayos ng audio system. May sa mga beautification, Iba-iba po yung galaw natin. Individual po siya. Pero ang resulta, gaganda siya. Uy, ang ganda na ang ganda na nung church natin, ang luwag na natin, hindi tayo masikip. Ito po yung Christian maturity. Yung gumagawa ka ng individual mo, pero yung resulta, sa buong iglesia yung resulta. No? Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo na let's mature as Christ. Baka mamaya po, iniisip na marami sa atin.
Naku, ako may ugali kasi akong hindi maganda eh, na hindi ko mabago-bago. Hindi na siguro ako magmamature. Hindi po gano'n, no? Hindi po gano'n yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Ang ibig sabihin ng Apostol Pablo, yung body of Christ, palalakasin natin. Palalalimin natin. Para dun sa mga susunod nating tatalakayin, malalaman po natin. So, kaya ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukot na ibinigay ni Kristo. So, muli, ito po yung personal na kaloob, specific siya. Specific gift sa atin for specific goal. Meron tayong goal. Mapatibay yung ating iglesia. Mapatibay yung body of Christ. Verse 8, wherefore, he saith, when he ascended up on high, ang sabi dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, ang Panginoon sa Kristo, umakyat sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Medyo malalim kaagad yung sinasabi ng Apostol Pablo rito. Ito po ay isang klasiko o isang lumang kapanahunan na kapag ang isang tao ay nagtatagumpay, mayroon siyang daladalang katibayan ng napagtagumpayan niya. Basahin po natin yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. Kwento to na narinig natin nung tayo ay mga nasa elementarya pa lamang. Ito ay sa pagitan ni David at ni Goliath nung sila ay nagtunggali. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Bababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ganun po sinabi ni Haring David, ng isang 14 years old na David, na baka 4 feet lang ang height niya, kalaban niya yung isang 10-footer na higante na si Goliath. At ipapakain ko sa mga ibon ang mga mababang at mga mabamangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Bumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ng ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay ng kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sa Gat sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Saaraim hanggang sa Gat at Ekron. At nang mabalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit inuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Nakita ni Saul, ito yung hari at that time, si Saul. Si David hindi pa hari. Nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Goliath. Itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, ibig sabihin, may chief of staff na by that time. Si Abner, ang chief of staff ni Haring Saul. Chief of staff Abner, kaninong anak yung batang yon?
Hindi ko po alam, kamahalan, ang sagot ni Abner. Kung gayoy, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong siya ni Saul, kanino kang anak binata? Sumagot si Abner, anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem. Pero dumadating si David, dala-dala niya yung ulo ni Goliath, Maangas ang dating ni David, no? Ito po yung sinasabi natin na isang klasikong kapanahunan na kapag napagtagumpayan ng isang tao yung kanyang challenge, dala-dala niya yung katibayan. Dala-dala ni David na hindi kwentuhan na napatay ko si Goliath. Ito yung ulo ni Goliath, kamahalan, dala-dala ko, may ebidensya ako, may ebidensya. Ito yung sinasabi na Apostol Pablo, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat ang Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan, dala niya yung ebidensya. Ito yung mga ebidensya na yung mga bihag doon, tinalo ko na. At ito, nagbibigay na ako ng mga kaloob sa mga tao. Just like Haring David, lolo ng Panginoon Jesucristo si Haring David. Pareho sila maglolo. May mga ebidensya po kami na dala-dala, patunay na napagtagumpayan po namin yung isang bagay. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Yun nga lang, yung Haring David, physical, masyadong brutal, dala-dala, tumutulo-tulo pa yung dugo ni Goliath dito sa mga ugat. Ito yung ulo. Pero itong sa Panginoon Jesucristo, it's a spiritual matter. But the point is, dala-dala nila yung tinatawag na ebidensya na napagtagumpayan nga nila ito. Napagtagumpayan ng Haring David yung pagkapanalo niya kay Goliath, napagtagumpayan ng Panginoon Jesucristo yung kanyang kamatayan at siya ay nagkaroon ng resurrection. Okay. Verse 9, now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Anong ibig sabihin ng umakyat ng Panginoon Jesucristo? Ang ibig bang sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kalalimang bahagi ng lupa. Ito na naman si Apostol Pablo, gumagamit na naman ng medyo mahirap na unawain. Ang Panginoon Jesucristo ba ay bumaba sa kaila-ilaliman ng lupa? It seems, hindi naman. Ang Panginoon Jesucristo nung nilibing, hindi naman siya nasa ilalim ng lupa. Nasa parehong lupa lang siya. Meron lang siyang libingan, tapos yung bato, inusog lang. And therefore, paano may papaliwanag yan? Yung tinatawag na the lower parts of the earth. In fact, na-discuss na natin to a long time ago. Ito po ay hinango ng Apostol Pablo sa aklat na isinulat ng Haring David sa 139, verse 15, ng aklat ng Salmo. Ang sabi dito, my substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrote in the lowest part of the earth. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na lowest part of the earth. Ang sabi dito ng Haring David, ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ito po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo na lowest part of the earth. Ang lowest part of the earth na tinutukoy ng Apostol Pablo, hindi yung kailaliman ng lupa, kundi yung sinapupunan ni Maria, na kung saan sinasabi rin ni Haring David, doon nabuo ako sa bahay bata, yung napapansin, sa lowest part of the earth. Ulitin natin, may substance, ang sabi ng Apostol Pablo, yung mga buto-buto ko, yung mga katawang ko, was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrote in the lowest part of the earth. Doon ako nabuo, ang sabi ng Haring David, yung mga buto ko, yung mga laman ko, doon ako nabuo sa lowest part of the earth na ang tinutukoy ng Haring David ay yung bahay bata nung kanyang ina. At ito yung tinutukoy ng Apostol Pablo, ang Panginoon Jesucristo ay bumaba
sa kalaliman, sa lowest part of the earth, pumunta sa sinapupunan ni Maria. No? Tapos iniluwal siya, tapos nag-ministry siya, namatay, tapos umakyat na ulit. So ito yung sinasabi ng, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa kalalimang bahagi ng lupa. Ang ibig sabihin nun ay sinapupunan ni Maria. Kalalimang bahagi ng lupa. Alam niyo po, tayo ay alabok. Ginawa po tayo sa alabok. Pagkatapos po nating mamatay, parang lupa lang din naman tayo na sasama lang din doon. So Ephesians chapter 4 verse 10, He that ascended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Napakasimple lamang po dito ng ibig sabihin ng Apostol Pablo. Ang sinasabi niya lamang po dito, yung bumaba mula sa sangkalangitan, hindi siya iba doon sa umakyat sa sangkalangitan. Kasi po marami nagtuturo na iba po yung Panginoon Kristo na bumaba galing sa sangkalangitan, iba rin daw po yung umakyat galing sa sangkalupaan papunta sa langit. Pero dito, pinapatunayan ng Apostol Pablo, but by the way, i-discuss po natin ito ng separate na topic itong mga ganito. Pero sinasabi ng Apostol Pablo rito, hindi. Kung sino yung bumaba galing sa sangkalangitan na Diyos, siya rin yung umakyat sa sangkalangitan. Ang pinagkaiba lang nila, yung bumaba galing sa sangkalangitan ay Diyos na nagkatawang tao, pero yung umakyat sa sangkalangitan, itsurang tao na kasi siya nung umakyat siya. Pero nung bumaba siya, Diyos siya, nagkatawang tao, at nung nagkatawang tao siya, nung itsurang tao siya, pero sa loob nun ay Diyos, saka siya umakyat sa sangkalangitan. Okay, no? Parang mascot yan eh. Halimbawa si Kuya Ron, nagsuot siya ng mascot na bear. Bear. Ang tingin mo kay Kuya Ronnie, oso. Pero ang nasa loob niya, tao. Kaya niyang gawin yung lahat ng kayang gawin ng tao. Pero sa labas, ang tingin natin kay Kuya Ronnie, oso siya. Ang Panginoon Kristo, sa panlabas, makikita mo siya tao. Oto ginagawa yung ginagawa ng tao. Pero sa panloob niya, Diyos yung nandoon sa loob. Kaya niya rin gawin yung lahat ng kayang gawin ng Diyos. Kasi, hindi naman siya tao eh. Nagkatawang tao lang. Kaya siya mukhang tao. Pero yung pagkakatawang tao niya, hindi naman yun yung nagsuot siya ng mascot na tao. Duman siya doon sa proseso na naging fetus siya hanggang sa naging baby. Pero, yung looban ng Panginoon Kristo, Diyos yun. Nagkatawang tao lang. So, ito yung sinasabi ng Apostol Pablo. Now, let's go to verse 11. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at guro. Now, ito na yung nagiging kalituhan ng mga denominasyon. Como nagkaroon ng pastor, dito siya, Ephesians chapter 4 verse 11, may mga magpapakilala na ngayon mga pastor. Pastor ako? Kailan ka naging pastor? Basta. Naramdaman ko, pastor ako eh. Kasi kita mo, magtuturo ako ng Bible. Kita mo, John 3:16, For God so loved the world and gave His only begotten Son. Kita nyo? Pastor ako, di ba? Tapos may mga nakikinig. Ano yung naging basihan mo na pastor ka? Ito, Ephesians 4:11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors. No? Ito yung hindi nila naintindihan. Bakit? Kasi nakatingin lang sila sa Ephesians 4:11. Lalo na sa word na pastor. Hindi nila alam na yung mga verso sa banal na kasulatan, may konteksto yan. walang verso sa banal na kasulatan na stand alone, na mag-isa lang siya. Lahat ng verso sa banal na kasulatan ay nakadikit sa konteksto. May context lahat dyan, dapat unawain. So, and He gave some.
Hindi nila nalalaman yung salitang some. Ha? Some. Alam niyo po, kapag ang some, binigyan mo ng karugtong na body, ang lalabas niya, somebody, isa lang. Kapag yan, didugtungan mo ng salitang one, someone lang yan. Iisa lang yan. In other words, konting-konti lang yung some na yan. Some apostles, some prophets, some evangelists. So, konti lang sila. Ang problema sa mga denominasyon, marami silang pastor. Minsan, 10 membro, 4 ang pastor. 40% pastor. Hindi po. No? Dito po, ang sinasabi ng Apostol Pablo, sa buong Israel, he gave some apostle. No? He gave some prophets. Nagbibigay lang siya ng mga pakunti-kunti sapagkat may specific lang na gampanin ang mga ito. Now, ano yung gampanin nitong mga sam-sam na to? Ito po. For the perfecting of saints. For the perfecting of saints. Okay. Ito po yung gampanin ng tinatawag na pastor, apostol, propeta, guro. No? For the perfecting of saints. No? Hindi po yan yung bigla na lang papasok tong isang nakabarong at magpapakilalang pastor at sasabihin mo, tumayo ka nga sa pulpito, tingnan natin kung talagang meron kang gift ng pagiging pastor. Ito na si nagpapakilalang pastor, tumayo. Ang sabi ni Ezekiel, Ezekiel pa, ang sabi ni Mateo, Marcos, Lucas. Okay? So, ganun yung mga sinasabi niya. Ang sasabihin ng church, oo nga, pwede nga maging pastor to. O sige, i-ordain natin. Tapos nung na-ordain, pastor ka na, magbautismo ka na in everything, marami nga nang gagawin. Hindi po ganon. Ang sabi dito, for the perfecting of saints. Ganun po yung gagawin nila pastor. For the perfecting of saints. Ang pagpa-perfect po ng saints ay yung pagpapa-strengthen ng saints. Tayo po ay saints. Tayo po ay, ibig sabihin po ng saints, inihiwalay. Kasi po tayo ay may biyaya ng kaligtasan. Sila po ay walang biyaya ng kaligtasan. Hindi po ibig sabihin ng saint o santo o banal o pinabanal, yung may halo ka sa ulo at lumalakad ka na lagi ka nakaganon. Na ikaw na pinakamabait sa buong subdivision nyo. Hindi po ganon. No? Tayo po ay inihiwalay lang spiritually at tayo ay may biyaya ng kaligtasan. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na itong mga pastor na to, dapat i-strengthen nila itong body of Christ. Hindi ka po makapagpa-strengthen. Kung ang tinuturo mo Matthew, Mark, Luke, dyan lang. John 3:16 lang. John 1:12 lang. 1 John 1:9 and everything. Hindi po nakakapagpa-strengthen yun. Kaya yung mga nagpapakilala mga pastor, na sinasabi nila na ako makapag-edify ako, hindi po totoo yun. Kasi kung Matthew, Mark, Luke, and dyan lang po yung gagamitin nila, hindi po nakakapag-edify yun. Second, for the work of the ministry. Ang pagmi-ministry po ay yung mapagpalakas natin yung body of Christ. Yung kanina pong analogy natin, yung building na blanco, kanya-kanya po tayo ng mga gagawin para mapaganda, mapaayos yung ating bahay-sambahan, which is we're looking for this year, no? Para makakuha tayo ng malaki-laking place. Ganun po yung pagmi-ministry, no? Hindi po yan yung magluluto ka ng lugaw, tapos pupunta ka sa kalye, ito, tawag doon, may tawag doon Ayan, English doon yan, feeding program. Ito, feeding program. Yan. Hindi po ganon. Hindi po masama yung feeding program na yan, pero hindi po siya ministry. Kasi magkakaroon lang ng kontrobersya sa mga ganyan. Bakit siya? Ako rin. Gano'n. Magkakainggitan, lalo na sa mga mega churches, no? Gusto nyo po talagang mag-feeding ministry, wag nyo na pong gamitin yung ministry. Yung feeding na lang. Gawin mo na lang mag-isa yan, magluto ka ng ginatan kung gusto mo, lagay mo sa kanto sa hapon, saka mo sabihin, libre ito, pinapakain ko. Walang problema. No, sarili mo lang at Diyos lang ang nakakaalam. Pero hindi siya ministry na isasakay mo pa sa church. Kasi magkakaroon ng kontrobersya. And of course, hindi siya ministry. Iba yung ministry na makapagpapalakas ka talaga nung iglesia.
for the edifying of the body of Christ. Ito na po yung tinatawag natin na may mga individual tayo na pag-iisip na ganito gagawin ko para makatulong sa church. Ganito gagawin ko para makatulong sa church, no? Hindi po siya hindi po siya particular na ina-assign eh. Ikaw, Gloria, ina-assign kita. Gumawa ka ng lobo, hipan mo lahat yan. Yung mga yan, hipan mo sa loob lang ng 5 minutes. Hindi po ganoon eh. May sarili po tayong pag-iisip eh. Na nakapag-iisip po tayo na ano ba yung makakapagpalakas sa church? Ito yung gagawin ko. On your own little way. On your own little way. Ito po yung sinasabi na for the edifying of the ministry. So, 3 po yung bagay na gampanin nung mga apostol, propeta, pastor, during that time, evangelist, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Which is, hindi naman natin nakikita sa church na ginagawa nila. Bakit? Kasi iba yung pagkakaalam nila doon sa pagiging pastor nila. Yung sa pagiging reverend nila, yung sa pagiging deacons nila, leaders nila, or whatsoever na gusto nilang itawag sa kanila sa mga denominasyon. Then, verse 13, ang sabi dito, till we all come to the unity of faith. Ito yung maging iisa na lang yung pananampalataya natin. Ito na yung endpoint nung gagawin ng mga pastor, evangelist, and everything. Yung maging iisa na lang yung pananampalataya natin. Ano yung pananampalataya natin? Of course, yung death, burial, and resurrection ng Panginoon Kristo na makikita sa 1 Corinthians 15, 1-4. Alam niyo po yung mga denominasyon, tanungin nyo yan. Ano pinapanampalatayanan mo? John 3:16 sasabihin ng isa. John 1:12 sasabihin ng isa. Ano ba yun, John 3? For God so loved the world, Son, that he is ever living perish but have everlasting life. Yung isa, John 1:12, for as many as receive Him, give Him the power to become the son, children of God. Yung isa, 1 John 1:9, if you confess your sin, He's grateful and just. Di ba? Mga ganong mga, iba-iba yan, marami yan. Pag tinanong, pati iba-iba. Hindi, iisa lang yun. Ganun lang din. Ganun ang sagot niyang mga yan. Wala kang kawala dyan sa mga denominasyon na yan. Eh. Walang mali dyan eh. Pero mali sila lahat. No? Pero tayo, kapag tinanong tayo, that in the faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. 1 Corinthians 15, 1-4. Punta po kayo sa Facebook. Type nyo po yung rightly dividing the word of truth. Puro ganyan lang po yung lalabas na verse sa, universal siya eh. Isang faith lang. Ito yung sinasabi Apostol Pablo. And of the knowledge of the Son, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed and fro and carried about with every wind of doctrine. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sariling aral. Baptist kami, evangelical sila, Pentecostal sila, fundamental sila, Lutheran yun, ang dami. Pero iisa lang sila. Pero iba't iba yung aral nila. Iba't iba yung doktrina nila. Pero sila, ang sasabihin lang nila, Armenian kami. No? Or born again kami. Or reform kami. Puro ganyan lang. Pero iba-iba sila ng may Baptist, may evangelical. Para kang dumungaw sa karinderya, menudo ba, mechado, apretada ba, o ano. Ang daming flavor nila. Di mo malaman, no? Pero sinasabi ng Apostol Pablo rito, para hindi na tayo matulad ng bata, madaling matangay sa sari-saring aral. Iisa lang tayo. Christian maturity is about leaving your confusion doon sa mga aral ng mga denominasyon. Iwan mo na yan. Mangyayari dyan. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, parang kang bata kapag ganyan ang ugali mo na minsan nasa Baptist ka, minsan nasa Pentecostal ka, minsan nasa Evangelical ka, no? Minsan nasa Fundamental ka. Marami kasi sila eh. No? And then, by the slay of men and cunning craftiness whereby they lie in way to deceive. Hindi na tayo maliligaw na mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So, ginamit dito ng Apostol Pablo yung salitang katusuhan. No?
Kapag ikaw ay hindi ka rightly dividing the word of truth, you cannot have the maturity in your spiritual life. At ang mangyayari niyan, vulnerable ka. Magagamitan ka ng mga katusuhan itong mga pastor na to. So bakit sinabi na Apostol Pablo rito yung mga bagay nito? Sapagkat nakita niya na, by that time, may mga tuso na pala. May mga manloloko na pala mga pastor na manloloko sa mga tao. Bakit sila nandun? Bakit nandun tong mga tuso na to? Kasi may nakikita sila ng mga ignorant, ng mga madaling maloko. At hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin siya. May mga pastor pa rin, may mga denominasyon pa rin, meron pa rin mga ignorant na mga church members, no? Na sabihan lang na, uy, ganito, gano'n, eto na, nagkakandara pa na kagad na gano'n, no? At naging biktima lahat tayo ng mga ganyan, no? In one way or the other. Verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. But speaking the truth and love, sa pagsasalita ng katotohanan at pag-ibig. Ang pagsasalita po ng katotohanan ay pagsasalita ng may pag-ibig. Kung ikaw ay may pag-ibig dyan sa mga tao na nakikinig sa'yo, magsasalita ka ng may katotohanan. At dahil nagsasalita ka ng may katotohanan, may pag-ibig ka sa kanila. Ito sinasabi ng Apostol Pablo. So ito mga pastor na to, kapag hindi sila nagsasalita ng katotohanan, bagkus nagbibigay pa ng confusion sa iyo, anong pag-ibig yung mga yan? May mga sariling mga adhikain yung mga yan. May mga sariling agenda yan. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, but speaking the truth in love. Magsasalita ka ng may katotohanan kasi mahal mo sila eh. Ayaw mo silang malito. Ayaw mo silang maguluhan. Ayaw mo silang mapagsamantalahan ng ibang mga tao. Kaya magsasalita ka ng makatotohanan dyan. Hindi kagaya ng mga ibang pastor, pag sinabi, Pastor, bakit po yung dati kong church, hiningan po ako ng 10%. O tapos ang sabi ba naman tithes yan. Iba pa yung offering. Kita mo nga sa Bible, nakalagay, tithes and offering. So iba yung tithes, iba yung offering. Ano po masasabi mo dun, Pastor? Alam mo, sasabihin ng mga pastor, okay lang yun, mas maganda nga. Yung mas lalo ka pang yung mas lalo ka pang ilulubog sa iba paong ka. Ganyan yung mga pastor na yan. Imbis na pag-aangin yung loob mo, mas lalo ka pang ibabaw na ganyan. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig. Mahal mo sila eh. Huwag mo silang lulukuhin. Magsasalita ka ng makatotohanan. At kapag nagsalita ka ng makatotohanan, malalaman nila, mahal tayo nitong taong to. Nagsasalita na to. Kasi ang nakikita natin, hindi niya tayo binibigyan ng burden. Hindi niya tayo binibigyan ng confusion. Malinaw yung senyalis na ibinibigay niya. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, but speaking the truth in love, may grow up into all him in all things, which is the head, even Christ. Tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Tayo dapat ay maging lubos. Sa English ng lubos ay may grow up into him in all things. Ibig sabihin, malaman natin yung lahat ng bagay. At dito sa lahat ng bagay na ito, mag-mature tayo. Ano mga bagay ito? Yung pakipagkapwa ko sa katrabaho ko. May mga bagay ako na dapat pala na i-adjust ko. Yung pakipagkapwa ko sa mahal ko sa buhay, dapat pala ganito. Yung pakipagkapwa ko sa mismong asawa ko, sa anak ko, sa ganito, sa ganon, sa trabaho. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat, which is the head, even Christ. May grow up into Him in all things. Dapat may isip pa rin tayo may intellect pa rin tayo na hindi yata maganda yung nasabi ko.
Hindi yata maganda yung nagawa ko. We have always have a room for adjustment. Lahat ng bagay dapat dito, sinasabi, lahat ng bagay may grow up into Him in all things. Lahat ng bagay may room for adjustment. Hindi po pwede yung, ganito na talaga ako eh. Wala na magagawa. Hindi po, no? We are growing. No? We are growing. Ano tayo eh, organic tayo. Hindi tayo yung bato na after 10 years, ganyan pa rin itsura niya. Para tayong halaman na every year may development na nangyayari sa atin. Kaya ang sabi dito, may grow up into Him in all things. And our last verse, Ephesians 4:16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos ang gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Naalala ko po dati, nung ako po ay high school, kami pong magkakaibigan, gumagawa ng isang basketball court. Kasi may magdadala ng 2x2, 4x2, pako, ginagawa ng mga kaibigan. Ako naman, wala akong ginagawa. Sumasampa pa ako, ginagawa ng sumasampa ka pa dun sa... So, nanonood lang ako, wala akong ginagawa. Nakasampa ako dun sa ginagawa. Bumagsak ngayon yung basketball court na ginagawa. Bumagsak. Sabi sa akin ng mga gumawa, tignan mo to si Mil. Hindi ka na nga nakatulong, nakaperwisyo ka pa, no? Sabi sa akin, no? Tayo dapat hindi ganon, no? Sama-sama tayong gumagawa. Tapos pagkatapos na nagawa yung court, tinayo. Nung tinayo, wow, okay, gawa na. Linga, laro na tayo. No? Sama-sama, group effort. Tayo rin dapat ganon, no? Group effort po lagi tayo dito sa ating church, no? At for sure naman, nakikita naman natin lahat, every one of us, no? Ginagawa naman po natin yung ating part. So, key takeaways, together, let's mature in Christ. Use individual spiritual gift. No? Ito po ay walang pinagkaiba sa Faithful Word Ministry, no? Sa church natin, no? Kasi pag tinitingnan ko, madaling araw pa lang may mga gising na tayong kapatid, no? Namamalengke na, nagluluto na. May mga madaling araw pa lang, may mga gising na, may mga nag-aayos na ng mga dadali nila sa church. Tapos yung isa naman dito, umaga pa lang, pupunta na rito, titignan na kung maayos yung mga upuan, yung sound system, inaayos niya na lahat yan, ano? Tapos, eto na tayo, manambahan na tayo. Pagkatapos manambahan, merong nag-aayos na ng silya. May nag-aayos na ng silya. Yung iba naman, naglalatag na ng mesa. Lahat may, lahat gumagalaw para siyang isang robot na lahat ng parte gumagalaw na, Tapos magkakainan, pagkatapos magkainan, may magliligpit ng silya, table. Makita mo, may nagliligpit ng pinagkainan, may naghuhugas, kompleto, no? Kaya nung inaharal ko, sabi ko, Faithful Word Ministry na Faithful Ministry itong sinasabi ng Apostol Pablo rito, walang kawala, talagang lahat may partisipasyon, ano? Dito naman, hindi lang naman ako, may scripture reading, may song leader, may special number, marami. So, sabi ko, walang kinalaman, malaki ang kinalaman nito sa Faithful Word Ministry, no? So, yun yung individual physical gift natin. Yun yung individual physical gift natin. Now, ano yung spiritual gift natin? Yun na po yung mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At lalong-lalo na, yung nauunawaan na natin, yung mga katuruan ng Apostol Pablo. Hindi na po tayo yung, signs and wonders, may speaking in tongues, may mga ganun na. Ikaw, brother Mel, hindi kaya magpa-ordain ka kaya para, hindi na tayo ganun, no? Wala na tayong mga ganun mga bagay-bagay, no? So, in short, kapag ang isang tao ay nagiging mature na sa kanyang buhay espiritual, yung flesh, humihina na siya. Humihina na siya sa mga, anong tawag dito, sa mga superstition. Naku, Lord, uulan. Naku, siguro ayaw mo talaga ako matuloy kasi may dumaang itim na pusa Kaya ayoko nang tumuloy kasi masama yun Kasi may paru-parong gumano, dumapo sa gano'n. Hindi na tayo gano'n, ha?
Naku, si kapatid nag-speaking in tongues. Oh, no? Kumakanta lang pala ng shalalalala. Kala natin speaking in tongues. Hindi na tayo ganon, no? Mature na tayo sa sarili natin. Hindi na tayo naniniwala sa mga ganyan. At si Faithful Word Ministry, after 3 years, kita na natin, no? Yung maturity. Para na talaga tayong isang katawan na yung mga kasukasuan niya, talaga nagpo-function ng maayos. At tayo ay magmamature pa hanggang sa mga susunod na panahon. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tawagan po natin ang magbibigay ng tanging bilang. Walang iba kundi si Sister Norma Bautista. Basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may sumiranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lang.
balikan na po natin yung ikalawang magbibigay ng special number. Walang iba kundi si Brother Jerry Peñones. Sorry po. O Diyos, ako'y lumalapit, baguhin mo ang aking isip, linisin mo ang aking puso. Sa'yo lamang ako susuko. O Diyos, aking tanggapin ang iyong habag sa bawat hagbain. Puso ko'y iyong ayusin at sa'yo'y aking ialay. Pusong busila ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galang ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mabuhay ng lubos. Turuan mo akong magmahal na gaya ng iyong pagmamahal. Palitan mo ang aking puso nang may kababaan sa iyong harapan. Aking puso ko'y iyong ayusin at sa'yo'y aking iaalay. Pusong busila ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mabuhay ng lubos. Huwag mo akong iwan, O Diyos ko, pag-ibig mo'y sa aking gagabay. Awitin ko ang iyong kabutihan, sa puso kong ikaw ang itataas. Pusong busilat ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik mo, O Diyos, ang galang ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilat ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galang ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilat ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galang ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Lord. Maraming salamat, Kuya Cherry, for a very special number.
pusong dalisay. Happy birthday to sisters Janice and Sister Daniela Matos. Okay. January 20 and January 23. Yes. Tawagan natin yung mag-sisters. Panalangin natin dito sa harap. Okay, na. Okay, let's all stand. Okay. Let's pray. Ang manaming banal, maraming po salamat sa isang taong pagbibigay mo sa buhay ni Janice at ni Daniela. Hiling po namin, lagi niyo po silang gagabayan, lagi niyo po silang pagpapalain, ang mga mahal nila sa buhay, si Kuya Dodong, na tumatayong ama't ina nila, ay lagi niyo pong iingatan sa kanyang paghahanap buhay. Iingatan niyo po siya sa pagtatricycle sa araw-araw upang mapunan ang mga kinakailangan nilang mga magkakapatid. Gayun din po si Josephine, na kanilang kapatid, lagi niyo rin po siyang iingatan sa kanyang pagtatrabaho, pag-OJT, pag-aaral. Maging ang kanilang kuya na si Ephraim III, ay lagi niyo rin po siyang iingatan. Saan man po siya pumupunta, ano man po ang kanyang ginagawa, ay ingatan niya. Muli, Panginoon, maraming po salamat sa isang taong paggabay sa magkapatid na Janice at Daniela, at sa mga susunod na panahon, lagi niyo po silang iingatan. Kung may mga suliranin po sila, lagi niyo pong gagabayan sila, at lagi sana po na mauna po kayo na konsultahin nila, na lagi silang mananalangin sa inyo, lagi silang lalapit sa inyo, at kayo naman po, Panginoon, ay laging nakabukas ang inyong mga braso para sa kanilang magkapatid. Muli, Panginoon, dalangin po namin ang mga susunod na panahon ni Janice at ni Daniela, ay matututo po sila na lumapit sa inyo bago po sila lumapit sa mga tao, sapagkat kayo lamang po ang lagi naming aasahan, kayo lamang po ang lagi naming lalapitan, at sa inyong habag lang po kami hihimlay. Muli, Panginoon, pag mapagpalang mga taon pa ang inyong igawad sa aming mga minamahal na si Janice at Daniela. Pong aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Happy birthday, Janice and Daniela. Tawagin na po natin ang Ate Divina para sa ating closing song. Kuya Ron, Ate Krish, Kuya Nix.
Praise the Lord, oh my soul. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain. Muli, iningatan mo, ginabayan mo. Palain niyo po lahat ang nakasama namin dito, maging sa mga online platforms, sa mga hindi namin nakapiling, Panginoon. Lagi niyo po silang iingatan at gagabayan. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa 3 taong ministry ng Faithful Word dito sa Maynila. Muli, Panginoon, sa mga susunod na panahon ay mag-aaral kami ng mga katotohanan ng salita mo tungo sa ikatitibay na aming mga buhay espiritual. At ngayon sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ay sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ng sanlibutan na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.